any debts to pay. We don't know, seriously, we don't know if there is enough. Well, as mentioned earlier, the purpose of this is teaching, because we want to improve the standards of the practice of this specialty, knowing that we are seeing a lot more cases, and so we are challenged to provide quality orthopedic results here. And we hope that this venture of this project will continue with the help of course, the APOA and also media help. I think we need media help also, because we want to consider this as our advocacy to promote the subspecialty of spine surgery. I think being able to get live images of the operating room and being able to transmit it out of the operating room, either into your own hospital or even outside, is actually a very important facility. Activity of the patient. After surgery, you can note the correction of the curve, and the patient will become taller by around 2 to 3 centimeters. Depends on the correction of the curve, because it will be straightening the spine. Tuwing Sabado, alas 9 ng gabi, magbibigay daan sa mga kahilingan at hinaing ng mga mamamayan sa mga kinaukulan. Abot kamay sa DZRH, kasama ang pinakabagong tambalan, Katotong Bing Formento. Okay, maraming salamat kay Pichi Gyogyo na umalalay sa amin sa pagbuo ng report na yan. At kung kayo may karamdaman sa spine o likod o yung mga gulugod ninyo, abay kailangan nyo ng lunas sa pamamagitan po ng mga pinakabagong kagamitan ng operasyon, subukan yung bisitahin yung The Medical City Hospital. Alamin nyo po mga makabagong teknolohiya ng medical science. Okay, sana mga katoto at mga bebe ay nasa mabuti kayong kalusugan. Sana ay huwag kayong dapuan ng AH1N1 virus. Dapat magpa-check up sa Medical City, no? Well, anyway, ako naman Katotong Binge, wala pa akong virus na yan. AH1N1. Oh, promise! Love virus lang. Pero ayan, pero syempre nakakaawa yung mga kabataan pumapasok nun sa eskwela. Meron na rin kasing mga naitalang kaso yan sa elementary schools natin. Sabi nga ng Department of Health, meron ng 311 cases na naitatala. Wow, 311. Pero mga mild cases lang naman daw ito, sabi nila. Kumbaga treatable pa, nagagamot pa. Yes. Ngayon 2 pang paaralan sa Metro Manila ang nagsuspende ng kanilang mga klase matapos na dapuan ng influenza AH1N1 ang kanilang mag-aaral. Isa umunong mag-aaral ng Lourdes School sa Mandaluyong City ang tinamaan itong virus at nagsuspende na rin sila ng klase sa loob ng 10 araw. Sa Hunyo 29 na ang balik ng klase habang nagpapagaling itong mga mag-aaral na dinapuan po ng sakit. Ito, Mandaluyong. Ito naman, Quezon City, Katotong Bing, isang paaralan dyan sa QC. Nagsuspindi rin ng mga klase. May isang 4th year high school student naman umano na estudyante sa Dr. Alejandro Roses High School. Ang tinamaan rin nitong virus na to, grabe. Ayon sa mga ulat, ito na ang ikalabing isang paaralan na dinapuan ng virus matapos na unang tamaan ng De La Salle University sa Taft Avenue, Manila, Ateneo de Manila High School, yung FEU, St. Andrew's School of Parañaque, dyan sa may Lagro Elementary School, natamaan din ng Miriam College. Pati pa Miriam. Meron na rin. Sa UP. Magkakalapit lang yung mga yan, di ba? University of the Philippines sa Diliman, yung Our Lady of Perpetual Succor College, saka Hilera Elementary School sa Nueva Ecija. Grabe doon sa Nueva Ecija. Pero huwag naman daw maalarma sa pagdami ng mga kasong yan dahil sa mga, yan sabi ng DOH, wala pa namang namamatay. Kaya naman dapat lamang daw na sumunod lamang ang lahat sa mga bagong regulasyon ng Department of Education or the DepEd at ang Department of Health
para po sa mga advisory, lalo na sa mga pampublikong paaralan para po malabanan ang virus na yan. Ha? Dapat lang Katotombing. So ano yung mga regulasyong to na ginagawa ng Well, DepEd hindi tsaka pa DOH? hindi pa nila binabanggit kung ano itong mga bagong regulasyon dahil kinukumpleto pa raw nila bago nila ilabas. Pero kung ano man ang mga ito, dapat sundin na lamang ito ng mga estudyante, nating lahat, para hindi na kumalat pa ang virus na yan. At saka dapat din sigurong gastos na ng pamahalaan talaga ang programang makakatulong sa pagbibigay ng tamang impormasyon tungkol sa virus na yan. That's right, Katotombing. Sana mabigyan na rin ng karampatang pondo ang mga pampublikong ospital natin upang mabigyan ng sapat na atensyon at gamot ang mga mahihirap naman nating mga kababayang natatamaan nitong bakit virus. hindi na lamang magbigay ng pondo ang mga politiko natin tatakbo sa dating na eleksyon? Hindi rin naman kasi biro ang nilalabas nilang pera para maglagay ng advertisement o mga kung ano-anong mga palabas nila dyan para mapansin ng publiko. Hindi ba? Oo nga Katotombing. Meron kasing ginawang survey itong AC Nielsen tungkol sa mga politikong gumagastos ng malaking halaga para sa kanilang pangangampanya. So, eto nangunguna sa gastusan itong si Senator Mar Rojas. Wow. Siya ang valedictorian. Gumastos siya ng humigit kumulang 140 million pesos para doon sa kanyang padjak campaign. Yun yung sumasakay siya sa padjak, di ba? O yung sumunod naman, salutatorian niya, 80 million pesos. Ang niluwa naman itong si Senator Manny Villar na pera para sa kanyang kampanya para naman sa mga OFWs. Okay. Ayun. Sumunod naman sa listahan itong si Senator Loren Legarda na gumastos ng 10 million pesos. Pero ito, Katotombing, hindi pala sa laki ng halaga na susukat kung epektibo ang iyong kampanya. Bakit hindi kasama dyan yung MMDA? Wala hindi siya lumabas. Tipid sila. Alam mo, dahil kahit na malaki ang pondong inilaan ni Mar Rojas sa kanyang padjak campaign, ayon sa survey, umani lang ito ng 9% approval rating kumpara sa 22% na nakuha naman ni Manny Villar. Ayon dyan sa isang political analyst, posibleng mas binibigyang halaga ng publiko itong advocacy ads ni Manny Villar dahil higit daw itong makatotohanan sa pagtulong ngayon sa mga nangangailangan at nagbibigay inspirasyon sa mga nais magsikap sa buhay. Aba, sang-ayon ba kayo mga katoto at mga bebe? Nais naming marinig ang inyong opinion tungkol sa survey na ito. Tumawag po kayo o kayo mag-text, okay? Alright, malaking katanungan Katotombing, no? Kung tatakbo ba itong si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang congresswoman. Bali-balita umuugong ng 2nd District ng Pampanga. Ilang beses siyang bumalik doon sa kanyang 17 times daw. Di ba? Grabe. Marami kasi ang naintriga sa ilang beses niyang pabalik-balik doon sa Guagua, Pampanga. Sabi naman itong Commission on Elections, itong COMELEC, wala naman daw legal impediment sa mga balakid sa pagtakbo ng Pangulo para sa mas mababang posisyon. Pero hindi ba parang... kailangan daw bumabase sa pwesto. Okay. Hindi siya pwede mag-stay talaga doon. Okay. Pero ikaw, nasa posisyong presidente, bababa ka para mangampanya, magkandidato. Oo nga Wow, well, legally wala daw impediments, diba sabi ng COMELEC. Pero parang parang nakakapagtataka no, Katotombing. Kahit walang legal impediments, gusto pa rin niyang umupo sa pwesto, diba? Gayon, naaabot na niya tong tinatawag na rurok o epitome ng kapangyarihan. Yan na nga mismo ang nasa isip daw ni House Speaker Prospero Nograles, babes. Matapos maupo sa loob ng 9 na taon ng Pangulo. Abay, panahon na siguro ang Pangulo magretiro na sa politika. Yan ang sabi ni Speaker Nograles. Wala naman ng dapat na patunayan pang Pangulong GMA sa kanyang buhay. Oo talaga. Narating na yung pinakatuktok ng kanyang pinakamataas na posisyon sa bansa. Oo nga. Unless may iba pang plano itong si Pangulong Arroyo, di ba? Sabi ng ilang mga militanteng grupo kasi, ginagamit lang nilang smoke screen itong usap-usapang tatakbo siya sa 2010 upang manahimik na yung sa issue ng charter change. May mga lumulutang na kuro-kuro din, babes, na gustong isulong daw ng administrasyon ang charter change para mapalitan nila ang probisyong hindi sakop ng immunity ang mga miyembro ng Kongreso kung sakaling sila ay maharap sa mga kaso. Well, ang daming haka-haka, di ba, Katotombing? Kayo, mga katoto, mga bebe, anong say nyo sa isyong ito? Mag-text na at tumawag. Gusto naman din namin pong marinig ang inyong mga opinyon. Okay, tingnan natin si Aling Leonie daw ng Makati magbibigay ng kanyang komento. Okay. From Makati, okay? Aling Leonie, magandang gabi po. Naibaba yung telepono? Nawala ang telepono. Okay, kumusta muna pala sa ating mga katoto sa Philippine Air Force? Malapit na ang kanilang 62nd anniversary at marami silang, ayan na ba,
Okay nga, Aling Leonie, magandang gabi po sa inyo. Hello, good evening po. Aha. Hello. Hello? Mag-comment ako kay Ginang Gloria. Okay po. Alam mo yan, si Ginang Gloria, no, wala nang kasawan sa, pag-upo dyan sa upuan niya sa Malacanang. Tignan mo, 2 beses na nagnakaw yan, No. Yung kay Well, Erap at saka kay EPJ. Ano pang gusto niyang palabasin? Yun nga ang Ipapakita sabi niya ng pa na- Malacanang, meron ba tayong pruweba, meron ba tayong wala nang ebidensya? kabuhay-buhay po yun sa atin. Ayaw ko na yan. Okay. Wala na mangyayari sa atin. Kay Bilyar naman, pwede pa ako kay Bilyar. Ano na naman ang... Kaya masabi ko naman kay Bilyar, advertisement siya, ad niya lang, matapos ginagastos niya dyan. Kung talaga siya ay matulungin, sana yung niya sa advertisement,